Okay, so good morning everyone. Well, actually, originally sana dapat ay we will have our online class, but since na maaga pa, kaya wala pa sigurong ko-confirm sa inyo if makaka-attend kayo or hindi. So let's just start with our last topic of our finals, which is understanding human act. So ito yung last topic natin na which is actually kasali din sa inyong magiging final exam. And regarding sa final exam, tulad ng sabi ko, no activity 1, no activity 2, meaning there is no final exam. Okay? So pasensyahan muna tayo sa ngayon kasi we need also to have your activities and output for these finals. And regarding sa output, di na nga ako magbibigay ng final output ninyo eh. Total, bibigyan ko na lang kayo ng activities na dalawa. And regarding sa activities, please settle your activities so that makakapag-final exam kayo sa Thursday. Okay? So, dito na tayo sa lesson 9, Understanding Human Act. So, yan yung magiging last topic natin ngayong finals. So, here we are with our second slide of our PowerPoint entitled Human Acts versus Acts of Man. So, dito titingnan natin ano nga ba yung pagkakaiba ni human act sa acts of human. Okay, so well actually, kung titingnan natin sa kanilang words, 'di ba? Halos parang binaliktad lang naman yung mga words. So, since na binaliktad lang naman 'yan, siguro sa English in your English subject, siguro halos magkaparehas sila ng ibig sabihin. Pero in philosophy, magkaiba sila ng ibig sabihin. Okay, so unahin muna natin ano nga ba ang human act. So human acts daw ay actions performed by a person who has full knowledge through a free will. So ibig sabihin kapag human act, ito yung mga bagay na ginagawa natin na alam natin. Ibig sabihin we have our full knowledge and of course we are also free. Ibig sabihin walang nagdidictate sa atin na gagawin natin yung bagay na yun. So it is also grounded in the very nature of a person that he or she is intelligent and free. Tulad ng sabi ko, alam mo na gagawin mo yung bagay na yon. Ibig sabihin, pinag-isipan mo. Okay? At walang nagdi-dictate sa'yo. Next thing, we have our three elements. Tandaan ninyo itong three elements na ito. Lalabas ito sa inyong final examination. Okay? So elements of human acts, malalaman daw natin na human act yung ginagawa ng isang tao if meron itong tatlong elements na ito. Okay? First, knowledge. Ibig sabihin, alam mo na yun mismo yung gagawin mo. Ibig sabihin, pinag-isipan mo at pinrases ng utak mo. Okay? So, number 2, freedom. Ibig sabihin yan, tulad ng sabi ko kanina, walang nagdi-dictate sa'yo at ikaw lang mismo yung nag-decide na gagawin mo yung bagay na yon. Number 3, voluntariness. Voluntariness meaning hindi siya automatic. Ibig sabihin yan, pinag-isipan. Okay? Hindi yan totally na, kumbaga, automatic na yun na yung gagawin mo. Ibig sabihin yan, pinrases muna ng utak mo at yun na. Saka ka magde-decide kung gagawin mo ba yung bagay na yun. Okay, tandaan ninyo, knowledge, freedom, and voluntariness. Next thing, in moral philosophy, human acts are acts that are freely chosen. Ibig sabihin, tayo yung nag-choose mismo. In consequence of a judgment, ibig sabihin, this is a decision making of conscience and which can be morally evaluated. So human acts may be judged as good or evil and moral or immoral. Total, pinag-isipan mo yan, alam mo kung mali ba yan bagay na yan or hindi. The morality of a human act resides in the object chosen. So paano nga na ba natin makikita yung moralidad daw ng gagawin natin? So ang morality ng isang human act, makikita yan sa tatlo, which is the object chosen, intention, and circumstances. Okay, so the object and the intention, of course, and the circumstances make up the sources of the morality of human act. So these three sources of human act
could be the source na titingnan natin kung magiging moral ba or immoral yung isang bagay na gagawin ng isang tao. Okay? But before ko i-discuss yung sources of human act, in conclusion, ang human act, tandaan ninyo, from the word human, ibig sabihin, uunahin mo muna yung pagiging isang tao mo bago ka mag-act or bago ka mag-involve sa isang action. Ibig sabihin, ito yung mga ginagawa natin na pinag-iisipan natin. Okay? Kunyari, may gagawin tayong isang bagay. Kunyari, kinagabihan, nag-isip ka, ano kayang gagawin ko bukas? Since nawala namang klase, gagawin ko, tutulungan ko yung mga magulang ko sa paglilinis ng bahay. Okay, so kinumagahan, naglinis ka ng banyo, naglinis ka ng salas, and then nagwalis ka sa inyong bakuran. Meaning, human act yun, kasi nga pinag-isipan mo. So, ano yung kaibahan niya sa acts of human? Mamaya titingnan natin yung kaibahan nila. Dito muna tayo sa 3 sources of human act. Object chosen, good toward which the will deliberately direct itself. So, meaning, ang object chosen, ito yung pinaka-main goal mo. Ito yung magdadirect sa'yo. Kung baga, ito yung daanan. Ito yung susundan mong daan. Tulad ng sinabi ko kanina, since na pinag-isipan mo kagabi, na tutulungan mo yung mga magulang mo na maglinis ng bahay or tutulong ka sa mga gawaing bahay. Ibig sabihin yan, yun yung direction mo. Kinaumagahan, syempre, mag-iisip ka kung anong gawaing bahay yung gagawin mo or kung anong gawaing bahay yung maitutulong mo. So, mayroong direction yung gagawin mo. It is the matter of a human act. So, morally specifies the act of the will insofar as reason recognizes and judges it to conform with the true good. Tandaan ninyo, object chosen, yan yung magdadirect sa inyo kung ano yung gagawin ninyo. Next thing, intention. Alam naman ninyo, very basic ang intention. Ibig sabihin, ito talaga yung pinaka first goal din. Okay? So, end is the first goal of the intention and indicates the purpose pursued in the action. Intention, tandaan ninyo, ito yung pinaka-purpose mo. So, bakit nga ba tutulong ka sa mga gawaing bahay? Okay? So, direction mo, tutulong ka. And then, yung intention mo naman, ano yung intention mo? Siyempre, para at least gumaan-gaan yung mga gawaing bahay. Para at least mabawasan yung mga gawaing bahay. Okay? At para at least hindi mapagod yung mga magulang mo sa paggawa ng mga gawaing bahay. Okay? Or yung iba naman, para at least payagan sila makalabas, di ba? Di ba ganoon naman tayo, gagawa muna tayo ng mga gawaing bahay bago tayo payagan makalabas, di ba? Or else, yung iba naman, tumutulong sila sa gawaing bahay kasi nga, sila lang yung pwedeng asahan ng mga magulang nila kasi mag-isa niyang anak or dadalawa lang sila ng kanyang mga magulang. Okay, so yun yung intention. Yun yung pinaka-purpose mo, bakit mo gagawin yung bagay. So how the will is directed toward the end, it is concerned with the goal of the activity. Okay, so yan pa rin kasi bakit siya naging source? Kasi nga, without intention, hindi mo gagawin ng maayos yung bagay na gagawin mo, di ba? Next thing, for St. Thomas, the moral content of every human act resides in the intention. Totoo nga naman, di ba? Tinitingnan kasi natin kung yung intention, di ba sa panliligaw na lang, di ba? Alamin mo kung mabuti ba yung intention na manliligaw mo or hindi, di ba? For St. Thomas, ganun din. So para sa kanya, ang intention ang pinakamahalaga sa isang tao. So if the intention includes harmful consequences to the victims of his or her act, those consequences contribute to the extent of his or her guilt, di ba? Minsan kasi, if ever man na masama yung intention mo, ay minsan hindi rin nag-grow up yung gagawin mo. Bakit? Kasi nga, minsan nilalabanan yun ng conscience mo. Di ba? Kahit anong ganda nung gagawin mo,
kung yung intention mo is hindi maganda towards your sabihin na nating kasamahan, towards other people, di ba? So, yan ay hindi magma-matter. Okay, tandaan ninyo. For Saint Thomas, ang moral content ng isang human act ay nasa intention. So the fact that the person intends no harmful consequences on anyone as a result of his or her act does not itself assure that his or her act is moral. Okay, minsan, 'di ba, kahit maganda naman yung intention mo, minsan hindi din natin alam na masama pala yun. Or kumbaga ikakasama pala ng isang tao. Bibigyan ko kayo ng example. Let's say for example, 'di ba, ang intention mo makatulong. Oh, okay, dun tayo sa intention. Ang intention mo makatulong. Kunyari, nakatambay ka lang sa kanto. And then merong isang rider na nagtanong sa'yo, saan ba yung bahay ni Mr. Bautista? Okay, so tinanong ka, saan ba yung bahay ni Mr. Bautista? Tapos, dahil yung intention mo ay pure, gusto mo lang makatulong doon sa rider para hindi na siya mainitan, para mas mabilis niya mahanap yung bahay ni Mr. Bautista. Tinuro mo ngayon. Sir, dyan sa pangalawang kanto, may makikita kayong mangga, yan yung bahay ni Mr. Bautista. Tapos, dahil sa gusto mo pa talagang mapadali yung kanyang pagpunta, may alam din po akong shortcut, daan lang po kayo dyan sa likod. Tapos, may makikita kayong mangga ulit dyan. Mayroon din silang gate dyan sa may likuran. Pwede rin kayo magtawag dyan kay Mr. Bautista. So, yun, natulungan mo yung tao. Ang intention mo maganda, pure yung intention mo. Tapos, nagpunta yung rider, and then, few hours or couple of minutes, sabihin na natin, nabalitaan mo si Mr. Bautista na baril pala. Yun pala, yung tinulungan mo na yun, ay isang assassin or isang mamamatay tao. Meron pala siyang masamang balak kay Mr. Bautista. Though maganda yung pure, yung pinaka-intention mo, ay hindi yun nag-matter kasi nga, yung intention ng tinulungan mo ay hindi din maganda. Okay? Yun yung sinasabi ni Saint Thomas. Hindi daw lahat ng magandang intention natin ay yung result ay maganda din. So yun lang. Ganun lang kasimple yung gusto niyang sabihin. So next thing naman, ang pinaka last dun sa three sources ay ang circumstances. Minsan sinasabi natin or lagi natin sinasabi, di ba? It depends on the situation. Tama nga naman. Depende yan sa situation. Kasi minsan sa isang situation, naiipit tayo to at least decide doon sa situation na yon kung ano yung gagawin. Okay, so dito tingnan natin. Secondary elements of a moral act contribute to increasing or diminishing the moral goodness or evilness of human acts. Minsan, depende sa situation daw kung maganda or moral yung isang bagay na gagawin mo or evil. Okay? So they can also reduce or increase the agent's responsibility. Tulad nung yung example ko nung pinaka-unang topic natin, yung dun kay father na wherein, 'di ba, na-stuck siya sa isang situation wherein kailangan niya mamili kung sino yung ililigtas niya. Yung mga nasa train or yung mismong anak niya, 'di ba? So, in his case, ang pinili niya yung mas nakakarami, 'di ba? So, para sa kanya, yun yung pinaka-moral na gawin during that situation. Pero ito kasi, magkakaiba-iba tayo ng paninindigan or yung opinion doon sa situation na yon. And good thing na para sa inyo, may mga nabasa ako last time. Nung pina-explain ko yon sa explanation, may nabasa ako na if ever man na siya yung pipili, syempre, yung anak niya yung pipiliin niya. Kasi nga, di ba, iniwan na nga siya ng asawa niya, tapos para sa kanya, yung anak niya yung lahat, di ba? So, para sa kanya kasi, family-centered siya. So, yun yung nabasa ko dun sa explanation niyo. So, good thing na magkakaiba-iba yung mga um, gusto ninyong ibigay na opinion. Pero dun sa iba naman, gusto nila kailangan daw mag-sacrifice. At least daw madami yung mabubuhay. Pero para dun sa iba naman, aanhin mo yung madami mabubuhay, di ba? Sila masasaya. Wala naman silang pakialam sa'yo. Di ba?
Wala nga silang alam na ganun yung mangyayari, di ba? Tapos hindi ka man lang mabibigyan ng credits dun sa gagawin mo, di ba? So yun, yung circumstances. So tandaan ninyo ang circumstances daw themselves cannot change the morality or the moral quality of the act. So they can make neither good nor right an action that is evil in its um, word or Catechism of the Catholic Church 1994. Though ang circumstances, yan yung pinaka-situation. Okay? So depende sa situation kung moral yung human act or hindi. Okay? So dito na tayo sa acts of human, pero before tayo punta dito sa acts of human, tandaan ninyo ang human act ay mga action na pinag-iisipan. Ibig sabihin hindi siya automatic, hindi talaga yun yung mismong gagawin mo agad-agad. Ibig sabihin ipaprocess muna ng utak mo, pag-iisipan mo muna, merong kang three sources muna, nandyan ang um, object chosen, yan yung magdadirect doon sa action mo. Intention, yan yung purpose ng action mo. And then, depende sa situation. Okay? So, acts of man naman, ang acts of man, tandaan ninyo, anong nauna sa acts of man? So, act, di ba? So, ibig sabihin, ito ay action muna bago ka maging tao. Okay? So, ibig sabihin, ito yung action ng isang tao na automatic. So ano-ano nga ba yung mga action natin na automatic? Ibig sabihin may kinalaman ito sa physical features ng tao. Okay, so automatic. Ito, wag kayong matatawa. Ang automatic na action natin, di ba? Mechanically, na ginagawa din natin. Di ba? Ano? Pag-burp, pag-utot, di ba? Pag-blink of an eye. Automatic yan sa isang tao. Kahit hindi mo naisipin, kailangan kong umutot. Hindi, hindi naman automatic na mautot ka, di ba? Na kapag inisip mo. Pero once na sobrang full na yung tummy natin, di ba? Either magbo-burp tayo or utot. Kasi yun yung way natin para magpalabas ng ating gas sa ating katawan, di ba? Pag blink of an eye naman, based sa science, di ba? Nagbi-blink ang eye natin para maging moist pa rin yung ating mata. Okay? So tandaan niyo ang acts of man, ito yung mga action ng isang tao na hindi na nila pinag-iisipan. Meaning automatic siyang gagawin at gagawin ng isang tao. Ito, acts of man na palaging ginagawa ninyo na hindi ninyo alam, 'di ba? Hindi naman ninyo pinag-isipan, 'di ba? Kunyari, sa sobrang katuwaan ninyo, sa sobrang pagkagulat ninyo, nahampas ninyo yung katabi ninyo. Ang tanong, human act ba 'yon or acts of man? So may mga magsabi siguro sa inyo, human act sir kasi pinag-isipan naman niya kung sasampalin niya. Automatic kasi 'yon, 'di ba? So ibig sabihin, acts of man 'yon. Okay? So hindi naman ninyo pinag-isipan. Pero, ito tandaan ninyo merong mga acts of man na pwede nating i-convert as human act. Okay? So, acts of man, automatic. Kunyari, yun na lang yung example natin. Dahil nagulat ka, di ba ang automatic na magiging respond ng ating katawan, minsan, yung iba nananampal, yung iba minsan nakakapanakit ng tao kasi nga nagulat. Or minsan may mga nabibitawan silang hawak, di ba? Paano natin i-convert sa human act yun? Minsan 'di ba yung mga tao kahit alam nila or alam naman nila na may manggugulat sa kanila, 'di ba? Minsan alam na nila, na-anticipate na nila na gugulatin sila nung tao na yon. Minsan kapag ginulat sila dahil alam nila na gugulatin sila, minsan kunyari mahampas nila, "Ay sorry, ginulat mo kasi ako," 'di ba? So yun ay acts of man na kinonvert sa human act kasi pinag-isipan mo na. Okay? So, acts of man, tandaan ninyo, involuntary naman ang acts of man. Bakit siya involuntary? Kasi nga automatic na gagawin na natin tong bagay na ito. Tulad ng sinabi ko, pag-utot, pag-burp, blink of an eye, so ano-ano nga ba? Yung iba't iba pa. Basta automatic na respond ng ating katawan na hindi na natin pinag-iisipan. Okay? So, thus, acts of man are acts shared in common by human beings and other animals. So also acts of man are
action which by their very nature are not reliant on the proper use of reason. Kasi wala namang reason minsan, di ba? Kung gagawin mo yung acts of man. Di ba? Though, ang pinaka main reason, yun yung response ng katawan natin, hindi naman yan nag-process sa utak natin na dapat ganito yung gagawin natin, dapat hindi. Pero tulad ng sabi ko, may mga acts of man tayo na minsan pwede natin i-convert to human act. Kunyari, nauutot ka. Yung utot mo na yon, acts of man yon. Kasi nga, yun ay automatic. Di ba? Dahil nahihiya ka or para hindi mabastos doon sa klase, nag-excuse ka, lumalabas ka, doon ka utot. Human act yun kasi pinag-isipan mo na nakakabastos or baka marinig nila yung utot mo. Pero once na, kunyari, tumatawa ka, bigla kang nautot, acts of man yun. Kasi nga, automatic yun. Wala ka nang nagawa. Hindi mo na pinag-isipan yun. Okay, so actions clone or done instinctively without reflection and free will. Ibig sabihin, hindi ka na nagre-reflect, hindi mo na pinag-iisipan. Instinctive acts, tandaan ninyo to instinctive acts are those that are dictated by nature. Meron din tayong tinatawag na instinctive acts, di ba? Tulad sa mga hayop. Depende sa instinct nila yung action nila. Di ba? Minsan, di ba sabi nga nila, yung instinct daw ng animals are very sharp. Di ba? Ito napansin ko, kapag di ba naglalaban yung ahas tsaka pusa. Kunyari, atake si ahas. Si pusa, mas mabilis yung instinct niya, mas mabilis yung kanyang flexibility or mas mabilis yung action niya. Nasasampal niya na agad yung ahas. Yun yung instinctive acts nila. Okay? Dictated yon sa kanilang nature kasi nga ang nature ng pusa ay mabilis, di ba? So these are acts people do automatically and mechanically. So tandaan ninyo, ang acts of human or acts of man rather ay automatic at mechanically na ginagawa. Even though daw yung actions that are done when one is asleep or unconscious are acts of man. Okay? So tandaan ninyo, kunyari nasampal kayo ng katabi ninyo na natutulog, acts of man yun kasi unconscious siya. Wala siyang alam doon. Pero na lang siguro kapag nagtutulog-tulugan, di ba? So yun naman, anong tawag doon? Human act yun. Kasi nagtutulog-tulugan siya, alam niya na mananampal siya ng tao. Okay? So classification of human acts, acts of will, tandaan ninyo to Ang acts of will, ito ay freely at with their free will. Acts of will, kaya nga tinawag na acts of will. Depende sa will natin. Elicited acts naman, okay, so ang elicited acts ay classification siya ng acts of will. Okay, so kind siya ng acts of will. Ang elicited acts, number 1. So ang elicited acts are acts initiated, performed, and completed by the will alone. Elicited acts include wish, nandiyan ang wish, intention, counsel, consent, choice, command, and fruition. Unahin muna natin ang wish. Alam naman natin ang wish, di ba? Ito yung pinaka-desire natin. Yun yung gustong-gusto natin na mangyari. Intention naman, alam naman natin, ang intention, yan yung pinaka-purpose natin. Counsel naman, ang counsel kasi, ito yung series of thoughts. Once na, kunyari, nanghingi ka ng advice, ang tawag doon, counsel. Counseling, di ba? Kaya nga tinatawag siyang counseling. Counsel meaning, may mga series of thoughts, may mga advices silang ibibigay sa'yo. Consent naman, ito ay sign of confirmation. Kaya nga 'di ba kapag may pupuntahan tayo, nagpapaalam tayo sa mga magulang, 'di ba? Or else kapag merong pupuntahan sa school, 'di ba? Kaya nga merong parents consent. Kailangan nilang mag-confirm na pinapayagan nila yung anak nila. Okay? Number 5 naman, choice. Ang choice naman, ito yung pinaka-option natin. So between those options, kailangan mo mag-decide kung ano yung gagawin mo. Choice. Command naman, alam naman natin, ang command binibigay yan ng mga higher authority na may control sa'yo. Sino-sino nga ba sila? Government, di ba? Minsan teacher, di ba? Or else minsan
yung president ninyo. Basta mas higher yung authority niya sa'yo. Magulang, di ba? Kapatid, kuya, ate, di ba? Okay, so fruition naman, ang fruition, ito yung pinaka time wherein na-realize mo na na-attain mo na yung pinaka wish mo or pinaka desire mo. Kaya nga siya nasa last. Kasi once na na-attain mo na ang fruition, yan na yung time na na-attain mo na yung pinaka wish mo or pinaka gusto mo. Okay? Kaya siya fruition. Ang pangalawang type of acts of will ay ang commanded acts. Ang commanded acts, meron siyang tatlong types din. So, internal acts, external acts, and mixed acts. Alam naman ninyo kapag commanded acts, ibig sabihin, binigay yan. Merong nag-command sa'yo bago mo gawin. Okay? So, mostly, di ba, kung mapapansin niyo yung mga criminology students natin, di ba? Meron silang isa na nagko-command sa kanila. Or dalawa, di ba? Ang tawag doon sa mga nagko-command na yon ay kanilang mga class CM, class marcher, di ba? So, it includes internal acts, external acts, and mixed acts. So, unahin muna natin ang internal act. So, internal act refer to actions which a person does by way of his or her internal mental functions. So, ibig sabihin ng internal act, yan yung mga action na pinag-iisipan mo. Ibig sabihin, hindi pa yan mismo yung action na ginagawa ng katawan natin. Ibig sabihin ng internal act, yan yung action na pinaprocess pa lang ng utak mo. Kunyari, gusto mong magpunta ng Baguio. Okay, so yung gusto mo na yon, pinaprocess ng utak mo. Paano kaya ako makakapunta? Hingi muna ako ng pera. Okay? After noon, sasakay ako ng bus, papuntang Baguio. Magpapaalam muna ako kay magulang ko, and then hingi ako ng pera, allowance, and then right after, babiyahin ako. So, internal act yun, kasi nga pinrases ng utak mo kung ano yung gagawin mo. External act naman, ito yung time na ginawa mo na yung internal act. Tandaan ninyo, ang external act, kunyari, di ba nag-internalize ka, internal act, hihingi ako ng pera. Nagpunta ka kay magulang, humingi ka ng pera. Nagsalita ka, external act yun. Kasi nga, ginawa ng katawan mo. Kaya nga siya external kasi nga, di ba, nasa labas. Okay? So, mixed acts naman, ito yung time na wherein automatic na ginawa ng katawan mo yung in-internalize ng utak mo. Kunyari, may dumaan na ahas. Okay? Tapos, ang ginawa mo agad, tumalon ka. Pero ang hindi mo alam, in-internalize yun ng utak mo para ganun yung maging respond mo. Sa sobrang bilis nga lang, hindi mo alam na na-internalize na yun ng utak mo. Since na nakita yun ng mata natin, ipaprocess yun, makikita ng, kung mag-ipaprocess ng utak natin na poisonous or ang mga ahas ay pwedeng makaharm sa tao. So, tumalon ka. Mixed acts, kasi nga, nag-connect. Merong combination ng internal act at external act. Okay? So, both bodily and mental function yung ginagamit sa mixed acts. Okay? So, classification pa rin ng human act. Meron tayong acts of reason na tinatawag. Number 2 na yung nakalagay dito pero number 1 pa rin to. Acts of reason, ibig sabihin merong reason bakit mo gagawin yung bagay na yon. So, acts of reason are categorized as morally right or wrong or judged as morally good or bad. For St. Thomas pa rin, what is moral is what reason dictates one ought to do. So, depende pa rin sa reason talaga kung bakit nga ba magiging moral ang isang action. So, norms of human acts, dapat daw ang human act ay accepted standards of behavior of social groups. Di ba? Kahit sabihin mong pinrases ng utak mo yan, kung hindi naman yan accepted sa society natin, morally bad pa rin yan. Kunyari, pinag-isipan mo na wala kang pera, tapos nag-isip ka paano ka magkakapera. Ngayon, nagnakaw ka, nang-snatch ka ng cellphone. Kahit
sabihin natin na human act yun kasi nga pinag-isipan mo, morally bad pa rin yun kasi nga hindi accepted ng society natin na magnakaw ka ng cellphone or mang-hold up ka. Ganun lang naman. Kasi meron tayong tinatawag na conscience and law. Conscience and law, dapat palaging magka-connect yan. Okay? So sabi dito, moral norms are the rules of morality that people ought to follow in ethics. So there are two kinds of norms, conscience and law. Basic, ang conscience, inner voice, yan, na nagsasabi sa isang tao na dapat ito yung gawin mo at i-avoid mo yung isang bagay. Kasi nga masama yun. Conscience ang tawag doon. Konsensya. Law naman, ang law kasi, yan yung magdidictate sa conscience natin kung tama nga ba yung gagawin natin or hindi. Kunyari, merong batas na nagsasabi na bawal mong apakan yung mga halaman. Or sabi nga dyan, keep off the grass. Sabi nga ganyan, di ba? Ngayon, dahil nabasa mo yon, alam mo na bawal. So nagpunta ka doon sa park, sabi na natin, alam mo na bawal na apakan. Ngayon, since na alam mong bawal, makokonsensya ka na ngayon kung aapakan mo yung grass na yon kasi nga merong nakalagay, di ba? Kahit walang nakatingin sa'yo, kasi merong kang nabasa na bawal. Siyempre, magdadalawang isip ka pa rin kung dadaan ka doon or iikot ka na kasi nga bawal yon na apakan. Okay? Ganun lang naman kasimple yan. Ang law, alam naman natin na yan ang rules, which is yan yung nagbibigay ng kaayusan sa ating society. So once na binrake mo yung law, ay merong karampatang parusa. At alam naman natin na minsan, di ba, kapag meron tayong nagawang mali, di ba, minsan hindi natin namamalayan na parang natutulala ka, parang iniisip mo palagi yon yung ginawa mo na yon. Ang conscience mo kasi, inuusig ka. Okay? So yon, pero na lang siguro kung walang konsensya, di ba? There is something wrong with you if ganon. Kung hindi ka nakakonsensya, hindi ka nagigilt if ever man na ginawa mo yung isang bagay. So, there is something wrong with you. Okay, alam naman natin na ang law ang pinaka nagde-define ng kaayusan sa ating society. So there are certain types of laws na meron tayo. Divine laws, ibig sabihin, these are laws at work within religions. Divine laws, ito yung mga rules sa ating religion, sa ating simbahan, di ba? So human laws naman, man-made yan. Kaya nga human laws. Eternal laws naman, ito daw yung mga set of rules na binibigay ng pinaka mataas sa atin. So it directs all the actions and events of the universe. Natural laws naman are based on the use of reason. So hindi siya encrypted, hindi siya nakasulat, based sa ating reasoning. Natural laws, di ba? Positive laws naman, positive laws are man-made laws consisting of codes. Positive laws kasi nga, merong codes. RA 4670 or even Presidential Decree 1003. Positive laws siya kasi involved numbers, involved codes. Affirmative laws naman, ito ay mga permissive or suppletory laws. Okay? So ang affirmative laws, ito yung mga law wherein merong certain time of span na ina-abide lang natin yan. Kunyari, bawal lumabas ng bahay during pandemic. That is during ng pandemic. Okay, kaya siya naging affirmative law kasi yung law na yon ay during pandemic lang. Okay? Hindi naman yan kumbaga pinapatupad na ngayon. Okay? Negative laws naman, ang negative laws ay laws wherein prohibitory siya. Our laws humans are obliged to comply with at every moment. So ito yung mga laws na wherein kahit saang lugar, kahit anong panahon, sinusundan natin. Ang pinaka-basic example nito, bawal pumatay ng tao. Bakit? Meron bang certain time na pwedeng pumatay ng tao? Wala naman, di ba? Bawal ang pagpatay ng tao in every moment.
Di tulad ng affirmative law na bawal lumabas ng bahay ganitong time ng pandemic. Okay? So tandaan ninyo, pagkakaiba ni affirmative law kay negative, si affirmative, merong certain time of span lang na susundan natin si affirmative law. Okay? Kasi kailangan siya during that time. Negative law naman, ito yung mga laws wherein kailangan nating sundin every moment. Kahit saan ka man, kahit saang lugar, kahit anong panahon, or kahit anong oras. Moral laws naman are laws based on the laws of God, the state, and the church. So based on morality itong mga laws na ito. Penal laws, these are laws wherein once na hindi mo siya inabide, merong certain violation or merong certain fine. Okay? Merong isang kumbaga penalty. Kaya nga siya penal laws. May penalty kapag hindi mo siya sinundan. Okay? So modifiers of human acts naman, meron tayong modifiers, ang ignorance. So meron tayong ignorance of the law. Sabi nga nila, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. So ibig sabihin, dapat alam natin ang batas. Hindi pwede na kunyari, dumaan ka sa no U-turn. Di ba? So alam mo naman na no U-turn. Tapos sabihin mo na, sir, hindi ko kasi nakita. Di ba? Ignorance of the law. Or kaya sabihin mo na pinatay mo yung isang tao. Hindi ko naman alam kasi na bawal pumatay ng tao. Ignorance of the law. Alam mo pa rin dapat na kung ano yung bawal tsaka hindi. Ignorance of the fact naman, ibig sabihin hindi mo alam na meron ka nang nababiolate na isang bagay. Ibig sabihin hindi mo alam yung fact. Okay? So next thing, meron tayong vincible ignorance at saka invincible ignorance. Para mas maintindihan ninyo, ang vincible ignorance, ito yung ignorance wherein dahil sa kapabayaan natin. Okay? So kunyari, nagda-drive ka ng motorcycle, bigla kang nag-U-turn and then hinuli ka ni traffic enforcer. Tapos, tinuro ni traffic enforcer dun sa pinag-U-turnan mo, merong nakalagay na no U-turn. Vincible ignorance yun kasi nga, hindi mo binasa or hindi mo nabasa. Kung nabasa mo naman yon, didiretso ka naman, hindi ka naman mag-U-turn. Vincible ignorance kasi nga, hindi mo lang na-acquire yung knowledge dahil sa kapabayaan mo. Okay. Ang invincible ignorance, ito yung ignorance wherein wala ka ng kakayanan para ma-achieve yung knowledge na gusto mo. Kunyari, merong isang nakatakas sa mental hospital. Ngayon, bigla siya ng agaw ng motorcycle. Ngayon, nagdadrive siya, bigla siyang nag-U-turn, hinuli siya ngayon ni traffic enforcer kasi bawal mag-U-turn, merong naka-signage. Tinuro niya yung signage. Di mo ba nababasa yung signage na bawal mag-U-turn? Tumatawa lang ngayon yung nakatakas sa facility. Kasi nga, kahit mabasa niya yon, mag-U-turn pa rin siya kasi yun yung gusto niya. Hindi naman niya maipaprocess sa utak niya na bawal yon. Kasi nga, di ba, wala siyang kakayanan. Meron na siyang depekto sa utak. Okay? Yun yung invincible ignorance. Okay? Ang invincible ignorance, tandaan ninyo, wala ka ng way para ma-obtain yung knowledge. Okay? Yun yung kaibahan niya kay vincible. Si vincible, pwede mo pang ma-obtain yung knowledge, kaso nga lang, hindi mo siya na-obtain kasi pabaya ka. Okay. So, meron tayong modifiers of human acts din na passion. Ang passion kasi, depende yan minsan. Kasi ang passion minsan, yan yung magdidictate sa'yo kung talagang gagawin mo yung bagay or hindi. Diba? Yung iba nga, sinasabi nila na passion nila yung teaching. Pero nung walang sahod, hindi na sila nagturo. Ibig sabihin, hindi talaga nila passion. Ang passion, yan yung talagang, kumbaga kahit walang bayad, walang nagdidictate sa'yo, yan yung gagawin mo. Kunyari, palagi kang nagdo-drawing sa bahay, di ba? Passion mo yun, yung pagdo-drawing. Kahit di ka man bayaran, kahit di ka man utusan, yun yung pinaka-passion mo, di ba? So fear naman, minsan kasi, nagiging modifier siya ng human act kasi minsan, kung takot tayo sa isang bagay, minsan hindi na natin gagawin. Yun lang naman yun. Ganun lang kasimple. Violence naman,
minsan kung involve ang force or involve ang violence, ganun din, minsan hindi na natin ginagawa kahit tama yung gagawin natin. Kunyari, sinabi na, sige, ang gusto mong gawin ngayon, nag-isip ka, gusto mong magpunta sa ang bahay ng kaibigan mo. Ngayon, sinabi ng magulang mo, pag pupunta ka sa bahay ng kaibigan mo, huwag ka nang umuwi dito. Merong force, di ba? O kaya papuluin kita, o kaya ganito sasampalin kita. Ayaw na nagpupunta ka doon. Dahil merong physical force na nagbabadya, hindi mo nagagawin. Dahil natakot ka at of course dahil sa violence na ma-achieve. Okay? So habits naman, habits are inclination to perform specific acts acquired by repetition. Ito yung mga habits or ito yung mga actions na wherein palagi mong ginagawa. Kunyari, every hapon or every sabihin na nating 5 PM, pupunta ka ng plaza ninyo or sa court, basketball court. Lagi kang nagbabasketball. Yun yung habit mo. Or every paggising mo, nagdadasal ka. Habit mo na yun na magdasal. Yun na yung routine mo. Okay? So, yan lang yung ating topic about human acts and acts of human. Tandaan ninyo, human act dapat pinag-isipan mo bago mo gagawin yung bagay. Acts of man, ibig sabihin yan, automatic at mechanically na ginagawa ng isang tao. Okay? Tandaan ninyo na pwede nating i-convert ang acts of man into human act. Once na pinag-isipan mo na, or kunyari, merong kang reason para gawin yung bagay. Magiging human act yun. Okay? So, that is all for our lesson 9 and our final topic of the finals. Okay? So, good luck sa inyong final examination and your activities. Sana lahat kayo ay pumasa at sana lahat ay magpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaral. Though alam naman natin na madami pa kayong pagdadaanan na sabihin na nating paghihirap or even puyat, di ba? Pero alam naman natin na that is magiging worth it after all. So that is all for today and thank you for listening. Sana ay may mga natutunan naman kayo. And reminders also, review your lesson 7 and lesson 9. Kasi dyan manggagaling lahat ng ating magiging final exam. Thank you everyone and God bless.